Nagkaroon po kami ng pag-asa ngayon. Okay, unang epekto po niyan. Ginawa ni BP Sara, in-announce niya sa lahat na nagpapatumpik-tumpik. Niligtas niya yung sarili niya mula po sa impeachment. Direkta ko na po, tahasan ko na pong sasabihin sa inyo na yung announcement ni BP Sara na yan, kasi gumagawa sila ng lahat ng paraan eh. Dinidelay nila yung impeachment. Hindi nila pinapasa. Diskarte. Plano sila ng plano. Paano matatanggal si BP Sara? Sabay-sabay. Kaso dito. Nagkaso si Trillanes. Nagkaso si Puking. Ikaw na pare kang. Hindi. Dapat masaya tayo. Nagkaso yung supeltererong pare. Hindi ka na lang magsaysay award ka na lang. Father Flavi, ang arte mo. Kaso dito, sampa ng impeachment dito. Habol sa ICC, kaso sa ICC. Alam nyo, BP Sara, dinidiscuss lang namin, durog na kami. Ang iniisip ng mga Duterte supporters, hanggang kailan namin pagtatanggol tong pamilya na to, na parang baliwala lang sa kanila lahat, ang tatatag nyo eh. Pero hindi kami kasi tatatag nyo eh. Di po ba? Kayo, matatag kayo. Pero marami na sa amin, no? Marami nang bumibigay. Pinasaya mo kami. Pinatatag mo kalooban namin. Ngayon po, yung mga congressman na baliktarin naman. Pero nag-iisip sila, baka makalusot yung impeachment namin. Eh teka muna, hindi na po sila magdadalawang isip ngayon. It's either ikaw ay pumirma at magdeklara ka na kalaban ka ni BP Sara, or kalimutan na nila yung impeachment na yan. Yung announcement ni BP Sara, marami siya nilutas na problema ngayon. Wala na pong magtatangka sa mga baliktaring politiko. Wala na magtatangka na durugin, yung pagtangkaan pa na maa-isolate na tong mga nananawagan na impeach si BP Sara. Gagawa na sila, pwera na lang po yung mga talamak na magnanakaw. Siyempre, hihirit pa rin yan. Hindi naman siguro yung 300 na congressman ay talamak na magnanakaw. Yung iba dyan, medya-medya lang. Yung iba dyan, nakikisawsaw lang. Sa totoo lang, yan po ang immediate na epekto niyan. Niligtas mo, BP Sara, ang sarili mo mula rito sa impeachment trial na to. Lahat ngayon nag-iisip, eto ang future president, ano magiging papel natin? Kakalabanin natin ang future president, ipagtatanggol natin ang kinamumuhian ang administrasyon na kinamumuhian ng tao? O magbabaka sakali tayo na baka pag kinampihan natin ngayon tong future president, ay total, nakisawsaw lang naman tayo. Hindi naman tayo yung talamak na magnanakaw eh. Hindi naman tayo, kumbaga, kupit lang tayo, kupit lang. Milyon lang. Bayaan na natin yung mga bilyon-bilyon na nakuha dyan. Sila na lang lumaban. Puta tayong mga nakisawsaw lang, na nakimantika lang. Hayaan mo na yung tumira ng buong lechon. Sila na magdusa sa presidency niyan. Ang ginawa ni BP Sara, mamili kayong mga politiko. Itutuloy ninyo ang pagsuporta dito sa kinamumuhian ng sambayan ng Pilipino? O mananahimik kayo? Baka naman, balang araw ay tanggapin ko pa kayo pag bumaliktad kayo. Makikita nyo po yan sa mga susunod na araw. Hindi sila direkta.
Hindi sila direkta na babaliktad. Magpo-pronounce yan ng mga pumaparehas na sila. Magpo-pronounce yan ng mga dapat imbestigahan. Magpo-pronounce yan na dapat maging patas tayo sa... Magpo-pronounce po yan ng mga pagiging makabayan. Ipagtatanggol ang mga tao laban sa ICC. Maniwala kayo sa akin, yan po ang mga gagawin ng mga yan. Wala nang duda eh. Show of force na to. Is either kayo ay kalaban ko, magnanakaw kayo na kalaban ko, o mangungupit kayo. Yung kupit kasi pwede pang patawarin yan eh. Kasi nangupit lang naman ako, BP Sara. Milyon lang naman yung nakupit ko, hindi naman ako contractor. Hindi ako bata na mga yan. Yan po ang epekto niyan. Dadami na ang mga katulad ni Erice. Biglang mapapabalik na. Marami ng boboto para mapabalik si Meow Meow. Totoo po, napakasaya po namin, BP Sara. Akala mo lang. Alam kong pinag-isipan nyo yan, pero napakaganda niyan. Marami pong debate ang mauubusan. Ngayon po, kampante na kami. Manunood na lang kami. Lahat ngayon, popokus na lang sa debate ni Marcoleta at ni Carpio. Pero bilang libangan, hindi na bilang para siraan ng mga Duterte. Maraming salamat kay Mocha P. Mocha Princess na nagbigay sa atin ng $5. The war signal has been raised. The BP is ready to take on the mantle and burden of becoming the next president. Pinapipili kayo. Dito ba kayo sa lame duck president o sa future president? Napakasaya. Ang saya nitong araw na to, hindi lang po halata. Hindi lang po halata sa pagmumukha ni Badong na masaya dahil lulo. Puyat. Puyat na payat. Kaya sabi ko na may mga matinding announcement. Sabi ko, putya, mukhang magre-resign na si BP Sara. Mukhang sasabihin ni BP Sara, ayoko na. Sasabihin niya, bahala na kayo dyan sa buhay niyo. Pinili niya, bahala. Antindi, no? Yung pananagutan. Ito po ang mga tunay na leader. No? Tama si BP Sara Marami siyang naipahamak dahil nagtandem siya kay BP Sara, kay BBM. Opo, pero hindi po dahil nagtandem kayo. Nanghihinayang kami kasi pwede na po kayo ang maging presidente. Pwede sanang tuloy-tuloy na yung pag-unlad ng Pilipinas. Pero on the second thought, maganda na rin po yan, BP Sara, kasi mas ma-appreciate namin ang Duterte 2.0. Kasi kung kayo tumakbong presidente, nanalo kayo, parang as usual lang, di ba? Oh, talaga naman magaling talaga lang yung tatay niyan Sinundan niya lang yung tatay niya. Ngayon po, yung naranasan natin mula po tayo sa lusak nung panahon ni Pinoy, sagana sa krimen, sagana sa droga, sagana sa kapalpakan ng hindi marunong tumugon ng mga problema. Tapos nakilala natin si Duterte. Nagkaroon tayo ng pag-asa. Tapos bigla tayong binagsak uli sa panahon ni BBM. Alam niyo po, BP Sara, wala na pong boboto sa iba pang politiko pag naupo ka dyan at napaganda mong muli ang Pilipinas. Duterte na kami. Hihintayin na namin yung lahat ng Duterte boboto namin. Hanggang kikiti. Pagkatapos nun, yung mga apo na ni Digong. Ngayon po, nagkakaroon na kami ng pag-asa na
Kasi parang wala lang eh. Lacson, Redon, nariyan na lahat ng ebidensya. Nilalatag na sa inyo. Ibinibigay na ng kusa. Ito lang po, napaka-spoiled ng mga nag-iimbestiga na to. Ano ang kinakailangan yung ebidensya? Binibigay na sa inyo. Ikukumpirma nyo na lang. Ipapatawag nyo lang si Bersamin. Ikaw ba to? Totoo ba to? Na mapapakanta tuloy kami ng ikaw ang pag-asa eh. Ayan na po, handa na pong lumipad ang pag-asa natin. Handa na pong lumipad ang agila. Handa na po tayo mandagit ng mga mandurugas. Dagitin yan para dalhin sa karagat-ragatang apoy. Kahit na ngayon mangarap kayo na magsama-sama na kayo. Magsama-sama na yung mga Tulfo, Robredo, Ontiveros. Isama nyo pa yung mga Rimulya. O tumakbo kayo lahat ng presidente pag sama-samahin yung boto nyo. Hindi pa rin kayo aabot sa kalahati kay BP Sara. Lahat ng tao, yan na po yung revenge vote namin. Yung gigil na yung mga tao na hindi nyo nilulutas yung mga magnanakaw kayong lahat. Ang ganda, no? Ako, si BP Sara. Pakinggan nga natin uli yun. Pucha, matindi yan eh. At ang ganda ng presidente natin. Sa tagal ng panahon, nagkaroon ulit tayo ng magandang presidente. Pati yung syukran niya, no? Ako si Sara Duterte. Tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Shukran. Yun, no? Tatakbong Pangulo bilang Pangulo ng Pilipinas. Syukran. Maraming salamat kay Joey Hernandez na nagbigay po sa atin ng $999. Kaya wala na po yan. Tabo na naman po si Ontiveros. Kawawa ka naman. Epal ka ng epal. Naghihintay na lang po tayo ngayon. Bumuo ng line-up. Buuin natin yung dosing line-up. Lahat po ng dosing senador para maging majority tayo. Para yung maging Senate President, yung katulad na ni Marcoleta. Tigilan na yung mga komedyante ang Senate President. Buuin na po kagad yung Senate slate natin, Madam President. Buuin na natin yung mga volunteer. Sara Duterte. Para tuloy-tuloy na yan. Thank you very much kay Marian. Pangalan ni Marian. Marian Terdi. Maraming salamat, Marian Terdi, sa 99 pesos na pangkape.